Sa detalye sa 1FM Top of the Hour News, pinaagi sa Resolution Number 10730, Rules and Regulations Implementing Republic Act Number 9006, umas na ilang Fair Election Act, alayon sa Mayo 12, 2025 National ug Local Elections. Ang Commission on Elections kon COMELEC, Surigao City, napahigayon kagaina sa Diyos sa Buntag, Marso 28, 2025 sa Operasyon Baklas, kaiban sa mga operasyon ang DPWH, Surigao City, PNP ug SWAT. Gipang baklas ang supak sa balaod nga mga material sa kampanya nga naagi pang butang sa pampublikong lugar, sa bisan asa nga lugar sama sa poste, mga kahoy ug uban pa nga dili designated common poster area. Kung kadumduman, isab ni pahigayon og oplan baklas sa miaging buyan ang COMELEC aron tangtangon isab ang mga illegal campaign paraphernalia sa mga senatorial candidates o mga party list group, pagtimaan sa pagsugod sa campaign period ni atong buyan isab sa Pebrero 28, 2025. 4 minutos na ang milabay sa alas 3. Sa laing detalye sa 1FM Top of the Hour News. All set na ang venue dito sa Gaisano Ground, capital sa Surigao City, alang sa panagtapok sa mga tigsuporta ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ijang adlaw na tawhan kuman na adlaw. Ang maong selebrasyon dili lamang sa Surigao City, kundi apil isab sa ubang parte sa Mindanao o sa ubang lugar. Dinhi sa Surigao City, gikan pagaina buntag hangtod kumaning mga orasa, dunay palibreng prenta sa t-shirt ngadto sa mga supporters ni former President Duterte. Magdaya lamang nan kaugalingon na t-shirt ug nga dyan hapon mga alas 6 paghahimo ng formal na event. Kini nga kalihukan gitawag og Rodi at 80, a global celebration of his life and legacy. Cinco minutos nang nilabay sa alas 3. Sa dugang detalye sa 1FM Top of the Hour News. Isa patay ug isa ang nagpadadyaw pa sa Bayay Tambalanan. Human ang vehicular accident ni atong Marso 26, 2025. Alas 7:15 sa kagabion didto atbang sa PhilHealth, Kilometer 4, Barangay Lunas, Surigao City. Ang namatay usa ka 52 anyos babaji, Minyo, government employee sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, og residente sa Purok 3, Don Julio, Barangay Canlanipa, Surigao City. Ang nagpadadyaw mo isab si Jen Oro Congreso, 26 anyos, babaji, single, o government employee sa DSWD. Residente sa Silay Hills, Espina Street, Barangay Taft, Surigao City. Samtang ang nakadasmag nga sakyanan o sa ka-white Isuzu Travis utility van nga dunay plate number nga D3-E879 nga gimanihuan ni Hannibal Bardos Ibarra, 42 anyos, Minyo, Layaki, driver o government employee sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO. Residente sa Purok Bonifacio, Barangay Poblacion, Bacuag, Surigao del Norte. Ang maong sakyanan nakarehistro ubos sa pangayan sa MDRRMO Bacuag, Surigao del Norte. Og ang driver nagdaya kung may driver's license nga mo expire sa November 17, 2026. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga ang sakyanan nagsubay sa Kilometer 4 National Highway sa Barangay Luna, paingon unta sa Bacuag. Sa pag-abot dapit diin nahitabo ang insidente, ang biktima nitabok sa karsada subay sa pedestrian lane. Laing sakyanan ang nihinay aron paghatag og dayan sa mga pedestrian nga mitabok. Apan ang sakyanan sa respondent misuway pag-overtake sa naghinay-hinay nga sakyanan og napakyas pagmatikod sa mga nitabok nga biktima nga miresulta sa pagkahagba kun pagkabangga. Tungod sa impact, nahagba ang duha ka biktima sa karsada og nakaangkon og grabing saman. Gihatod gilayon kini sa Caraga Regional Hospital sa responding driver. Apan ang usa ka mga biktima nga si Gloria Oclaretayo
Ideklara kini nga dead on arrival sa attending physician nga si Dr. Alisa Christine J. Morales. Mga kato ang mga naglangkob nga mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. Oras na ito mga kawan, 8 minutos nang nilabay sa alas 3. Ang 1FM na mahimutang sa 4th floor Gapco Building, Navarro Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Marajaw na hapon, Dakbayan sa Surigao. This is your only one. 1FM.